Breaking news po mga kababayan. Nako po, Pinky Web, hindi na nakatiis. Giniba itong abogado ni Madriaga. Basag na basag. Dilima Trillanes, Luis Roteri Ridon. Basag dito mga kababayan. Kasi yung kanilang star witness sa si Madriaga, kinatay lang ni Marcoleta. Basag na basag. Kada iyak niya, yun naman yung paglubog ng kanyang mga sinasabi na puro kasinungalingan, walang karisi-resibo. O ngayon po, dito sa interview na ito, tila basag din itong abogado ni Madriaga kay Pinky Web. Naku, panoorin nyo po mga kababayan, magugulat kayo. Yan kasi mga kababayan yung mga sinasabi ng komento. Totoo kaya? Panoorin natin paano nagkasagutan itong abogado ni Madriaga at ni Pinky Web. Ito po. Vice President Sara Duterte fires back at what she describes as lies thrown at her by her alleged bagman, Ramil Madriaga. She particularly took offense with a claim that she struggled with poor academic performance and that she needed someone to help her get through law school. How does Madriaga's camp intend to back up these serious allegations? Let's get on point with his lawyer, Attorney Raymond Palad. Attorney, good to have you again. Welcome to the show. Good evening, Pinky, and Maraming sa salamat mga listeners po, niya. Thank you po sa invitation. Of course, sir. Okay. Unang-una, I want to ask, kamusta po si Ramil Madriaga after the hearing, yung kanyang pagbalik po sa BJMP? Safe naman po yung pag-travel niya from the house to BJMP. Although at that time talaga, medyo bumaba yung sugar niya. That's why merong medical group na standby just in case na may mangyari. So, hindi kumain ng breakfast, hindi kumain ng lunch. So, nung pag-uwi, kahit merienda, hindi. Sabi niya raw kasi, syempre, tense pa rin siya yung travel na security. Luckily for us, pinahiram sa amin yung isang Land Cruiser na bulletproof in going to the house and going back to BJMP. What were his thoughts after the hearing, sir? Actually, very happy siya. Halos yumakap magmano sa akin. Kasi for so long a time, gustong-gusto nang ilabas yung saloobin niya. No? Every time dadalaw ka mo rin, hihingi ng piece of paper yan, ng ballpen, isusulit niya talaga. That's how he does things. Gusto niyang ilabas yung thoughts niya in his own words. That's why may mga lubas na letter, di ba? Sarili niyang composition yun, may mga bura, in his own words yun, di ba? Mga kababayan, di ba si Dilima, binibisita itong si Madriaga. Ganon din ang ginagawa ni Trillanes. Mukhang tinuturuan sa kanyang script. Kaya itong mga binulgar ni Madriaga na may land bank daw sa Lubao, Pampanga, na puro palayan pala. Pati yung painting, mga kababayan, hindi naman pala sa kanyang estudyante. Yun pala ay scholar ng Davao na binigay kay Sara. So dito pa lang, sablay-sablay na ang manok nila. Kaya dito supalpal sila kay Pinky Web. Ito po. And you can realize he can compose, di ba, yung mga salaysay. So he was happy because he was able to... To air yung side niya. Kasi since 2023 daw, 2022, 2023, has been writing letters to lawmakers na pakinggan yung side niya nung makulong siya. He wants people to listen yung story niya. Pero wala nakikinig di ba? Who would listen sa isang tao na pag chinek mo sa internet yung name, kidnap for ransom yung cases. So, Except Congresswoman Laila De Lima. that was after nung affidavit na. The visit by Congresswoman Laila De Lima happened December 8. We have been asking her to visit Ramil to bet, ayaw niya. Ang sabi niya, mag-affidavit siya Ang sabi muna. niya, I need to see the affidavit. Diba? Kasi I check yung records, may mga kidnapping. Sabi ko, we'll do the affidavit, we'll prepare it. Once notarized nung November 29, I gave her a copy. Sumulat si Ramil, I think sumulat November 17, pero na-receive niya a week after, mga November 25 na. Then, nag-decide si Congresswoman De Lima to visit Ramil in our presence. Yeah. Which she had actually narrated during the House Justice Committee That's the first and hearing. last time na nag-visit siya. Yeah, isang beses nga lang din daw. Did he make mention of how he felt doon sa pagtatanong o yung clarificatory questions ng mga mababatas? Yung the way it was asked of him kay Ramil. Hindi. If you will notice, during the almost 4 hours na yon,
sa lahat ng question, never siyang lumingon sa akin para maghingi ng assistance. Ako yung kumakalabit, ang purpose ko nun, mag-break naman tayo. Bathroom break, water. Kasi nararamdaman ko yung boses, worried ako baka mamaya, mag-collapse na lang. Ayaw mag-lunch, ayaw mag-merienda. Kung umabot kami ng 5, I think tatapusin namin ng 5. Kaya lang, Ayan mga kababayan, ayaw daw mag-break, ayaw mag-meriende. Ibig sabihin mga kababayan, tense na tense. Walang katotohanan. 'Di ba? Ang dami yung sinasabi dito, yung Madriaga claims Duterte plan assassination daw. Walang katotohanan ito mga kababayan. Binira ni Marcoleta ito Ito sabi. Tignan nyo po Do you see the difference between a witness who gives many details and 18 ex-Marines? Love this, hope the Supreme Court does not intervene and the impeachment will be done. Tanso ito. Honestly, there is more than enough to impeach her without anything from this guy. Just get this to the Senate. Ako po mga kababayan. Doon magkakaalaman cross-examination kung nagsasabi ng totoo. Simple lang ito. Ito nagkukusa na mag-open ng bank accounts. Gusto magsalita. Ito yung isa puro block lahat. Bank docs, SAL-end, etc. Ako po mga kababayan ko. Yari itong abogado ni Madriaga. Paano pigain ni Pinky Web? the House decided na umalis na para makarating sa BJMP ng 5 o'clock. All right. Yung majority, of course, from about maybe 10:30 to about 3:30, it was really about Ramil Madriaga. Yes. Because there was a supplemental affidavit. Okay. Mahaba po yun. Mahaba Meron yan. pong unang affidavit noong November 29, if I'm not Correct. mistaken. And then a supplemental affidavit dated April 11, 2026. 2026. Attorney, why was there a need to do a supplemental affidavit? Bakit ho hindi na sinabi lahat noong November 29? That's the same affidavit that he forwarded or submitted rather to the Office of the Yung Ombudsman for investigation. Yung first affidavit was prepared. We started interviewing him mga October 14. Continuous yan. From October 14, yung first visit ng kasama ko si Attorney Te. Then October 18, then continuous visit na yan. We were able to finish yung affidavit niya and had it notarized November 29, 2025. So mahirap mag-bet ng mga information, mag-gather ng mga facts. Pero sabi niya gusto ko nang maglabas ng affidavit For whatever reason, gusto kong sumulat sa mga congressman mailabas yung issues na gusto niya. Kasi nga, ang feeling niya, naiipit siya ron sa kidnapping. He wants a venue na mailabas what is happening doon sa farmers. So that's why dun sa last paragraph nung November 29 affidavit, may reservation doon. Because sabi niya, attorney, mahaba yan. Mahaba yan. And you need all the information para ma-check lahat ng contents na yan. Kaya yung supplemental affidavit naman, it started siguro ng mga second week, third week, I think mga January, diyan na kami nag-decide na i-formulate na yung second affidavit niya. It took us time, no? Kasi kailangan mong i-gather yung mga evidence, yung mga pictures, we need to validate yung mga kwento niya, yung mga bank accounts niya. Mahirap, no? Especially yung mga bank secrecy natin, yung mga procedure sa LTO, mahirap i-verify talaga yung mga information. January, you started with the second Yes, oo, the matagal yan. supplemental affidavit. But would it be fair to say that talagang sinadya niyong matapos yan bago po siya magpakita noong April 14 sa House Justice Committee? Yes, talagang halos every other day nandun kami sa jail. Kasi nga, the subpoena directed for him to appear was to bring the affidavit, authenticate it, and other evidence, other documents he may want to submit. So, yun ang Nandun ho ba yun? And other documents he may want to submit? Yes, na sa subpoena, bring evidence to prove. So we need to execute a supplemental affidavit to expound yung contents nun. In fact, yung sa supplemental affidavit, marami doon repetition ng first affidavit. Pero this time... Marami ring bago, sir. Marami ring bago. Yeah, maraming bago. So it was finalized ng April 11, gabi na. We had to bring a notary public doon sa loob ng jail. Inauthorize yung counter affidavit sa Taguig, yung libel. Dito nga mga kababayan sabi ni Benny Abante, wala pa palang ebidensya bakit nasa hearing na. Abante admits they are still seeking solid proof to support the impeachment
complaint versus BP Sara. Isipin nyo, wala pa palang ebidensya, nasa hearing agad. Ganun ba yun, mga kababayan? Kaya subalbal itong abogado ni Madriaga dito. Tignan nyo inauthorize yung supplemental affidavit. Talagang gabi na nangyari yun. All right. And then he was made to read yung Yun ang- kanyang supplemental We never affidavit. expected that na So, just a quick paparin yun. question, Sir Attorney. Nung dinala niyo po yung supplemental affidavit, dinala niyo po nung araw na yon, nung April 14, or was it previously submitted to the House? Yung araw na yun, nung April 14, nung umaga. Dala Okay. na namin yun. Okay. So yung copying hawak ni Ramil, yun yung original, yung binabasa. That's why, and then you furnished a copy to everyone. Yes. Kasi they were able to show it doon sa big screen. Yes, hindi ho kasi ba? we arrived sa house around, nandun ako ng 7:30. Ramil was there around mga 7:40. Maaga kami nandun. And the house hearing started mga past 10 na eh. Kasi nung tinawag nga siya, medyo nagkaroon pa ng recess kasi he was outside doon sa hearing area Tama at po. pinapasok po siya, Yes. naka-bulletproof, naka-helmet, etc. Okay, let's go to the meat of the supplemental affidavit. Nung binasa niya po ito, there were at least 2 instances na naiyak siya. Ano ho ba nangyari doon? Bakit siya I think naiyak? that pertains to paragraph 46 when he was reading yung I cannot vote intelligently Yeah. kung hindi Kasi ano tatakbo si Sara Duterte. ang sabi niya sa akin alam mo yung effort, yung binuhos na oras, time, yung dedication dun sa campaign. Then suddenly nag-decide si Mayor Sara din na mag-slide down sa BP. So what he did was nagzo-zoom call sila, nag-i-screenshot siya para proof doon sa member ng ISIP na talagang may decision to slide down si BP Sara. Yung part na yun nung binabasa niya, doon siya medyo gumaraglag yung boses. O, kita nyo mga kababayan? Kita yung mga pinapakita, puro picture sa campaign. Sabi nga ni Sal Panelo, Senior, hindi maaaring magdiin kay BP Sara yung mga picture na yan. Pati yung mga bank accounts, wala po. Hindi mo madidiin si Sara sa ganyang mga ebidensya. Puro sablay. Si Pastor Abante na nga napadila-dila ang nagsabi na wala pang solid na ebidensya. Bakit? Nasa hearing agad. Sabi naman ni Terry Ridon, tapos na ang star witness, mga ebidensya na magsasalita. Wala ngang napatunayan si Madriaga sa kanyang pagpunta sa impeachment Basag na basag, binasag din ni Marcoleta ito. Walang kredibilidad. Magpapakilala pa na isa daw kapatid na kapatiran ito. Matagal na palang tiwalag ito, mga kababayan. Sabog-sabog si Madriaga sa kasinungalingan dito. Nag-worry kami noon, tapos yung nag-interrupt na yung house na kung okay lang siya. Tapos maya-maya nung tumaligod ako, naiyak na. Ang akala ko nun talaga masama yung pakiramdam. Then he was made to repeat that, maya-maya nakakompose na rin siya. And there was a second instance na iyak na naman siya. Yeah, pertaining pa rin doon sa paragraph. Sabi ko, bakit? Sabi niya, naalala ko lang, parang sakit. Kasi imagine na yung time na yon nung during the campaign from 2018, 2016, 2018 hanggang 2023 na ma-detain siya, he enjoyed the life, no? I saw his mga motorcycles, yung mga kotse niya. Masarap ang buhay niya, I tell you. Yung mga kotse niya, nagre-race siya sa Clark, nagtuturo siya ng racing sa mga artista, nakita ko yung mga pictures. He enjoyed the life, kasama niya anak, nagre-racing. Suddenly, nakita niya yung sarili niya sa isang seldang madilim, under threat. Hindi sila kumakain sa jail ng common food, nagluluto sila. Hindi sila gano'ng nakakalabas. So pag pinagsama-sama mo yun, naawa siya sa sarili niya na andito siya sa Senado at sa Congress, reading yung information na talaga na maminahal niya yung grupo na yon. And now he is saying words, statements na yung iba naapektuhan, yung mga ISIP members, yung pamilya niya, yung mga relatives, classmates, yung mga fraternal brads. So sama-sama na yun siguro. Okay, let's go to the meat of the supplemental affidavit. No? Just a couple of points that I'd like to raise. Unang-una, kasi lumabas din sa maraming mga dyaryo online papers, yung hindi na dispose yung
125 million in confidential funds in 11 days. Kasi yun ang sinabi niya. Na-dispose ito within 24 hours. Less than 24 hours. Less than 24 hours. So, let's go, we're showing some parts of the supplemental affidavit. So, ito po yung, to be clear, ito po yung supposed to be, may natanggap siya, may dineliver siya, mula, kasama po niya yung si Colonel Nolasco, galing kay Colonel La Chica, at doon sa disbursement officer ng DepEd, nagkita sila sa parking lot, no? Sir, tama, sa DepEd. Tama po. 4 na duffel bag ang iti-turn over, 3 malaki, at isang hindi gaano kalaking duffel bag, na nagkakahalaga ng 30 to 35 More or less. million supposed to be each. Tapos, ito po ay dinala, one in San Pablo, Laguna, one in Nomu Bashu. It's a restaurant, or is it a restaurant It's or a comedy bar? in, I think, Morato. Okay, it's a comedy bar in Morato. And then the other one, the other two, supposed to be was in the parking lot of the Ombudsman. office of the Ombudsman. Himayin ko lang po ito, attorney. When he kept mentioning San Pablo, Laguna, for a supposed politician, sino ho ba ito? No names, no? Sa kanya is that kutub niya, politician. Meron siyang, basta ang sabi, maghahatid tayo doon. Ay, isipin nyo, kutob daw niya. O, pwede ba yun? Pwedeng kutob-kutob lang? Isipin nyo, abogado na ito, pero tinitwist din niya. Kutob-kutob. Pwede ba yun? Mga kababayan? Pwede bang sabihin kutob-kutob lang, feeling niya lang na politiko? Naku po. Nang bawi tayo, magde-deliver ka sa couple in Laguna. That's how we describe it. Hindi niya alam yung name. Kasi ang style ng delivery niya, pick up, sabi niya pick up, execute, transport. No question asked. Paano niya malalaman yung mga contact person? Somebody will text, let's say, mga asterisk, keywords, and then there will be calls. So during the travel to San Pablo, Laguna, somebody called, change location. So napunta sila sa Cabuyao, Laguna. So I think 2 vehicles yun, if I'm not mistaken, nagpark sa gilid ng highway. Sabi ko nga, nag-interview kami, paano nalaman nung kausap nyo na kayo na yan? From time to time, nagtatawagan, konti pa, andar pa. Saka yung kasama nila ng isang sasakyan, yung may van na Champura Duterte. So alam nung nag-aantay na sila na yon. So pag-park, may lumapit na, hindi naman siya bumaba, may kumuha ng pera. And where exactly was this? Ang description niya is inside or near the industrial park, and doon sa area ang pinagparkingan niya, natatanaw niya yung isang membership store, yung SNR. Yeah, that's right. Okay, so yun yung isang Yun duffel yung isa, bag. yan. Yung pangalawa, yung sa supposed to be comedy bar, wherein in his affidavit, sinabi niya na umakyat siya, tapos pagbaba niya, allegedly, si Attorney Kilala was there and nodded. Correct. Parang, Ang description niya is that in detail kasi hindi natanong, bawal yung probing question, is that pagpasok niya ng Nomu Bar, nakita niya nakaupo, tapos may mga kasama, and then, sino po? Si Attorney Kilala? kilala ba yun? Yung nasa affidavit? I forgot. Yes. So lang ka. O, kita nyo, pati yung abogado, hindi niya alam. Kala ba, binasa mo yung affidavit niya? Mga kababayan ko. Kaya nga, pati si Marcoleta, diskumpiyado dito. Kay Madriaga. Basag na basag ang kredibilidad. Pati si Pinky Web, hindi kumbinsido. Walang masabi na proof, Puro yaw-yaw, puro haka-haka, walang solido na may pakitang resibo. Kayo na humusga, mga kababayan. Parang balita, ayaw na nilang pabalikin si Madriaga kasi basag na basag, dahil sa kanyang pagsisinungaling. For transparency, for a better democracy, mga kababayan, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.